Proud na proud si Ding Dong Dante sa pelikula nila ni Lovie Poe na Tik Tik, The Aswang Chronicles. Umaasa raw si Ding Dong na magugustuhan ng fans ang pelikula lalo na't ngayon pa lang ay usap-usapan na ito sa social networking sites. Balitang hatid ni Lars Santiago. Certified viral hit na ang trailer ng pelikulang Tik Tik, The Aswang Chronicles nina Ding Dong Dantes at Lovie Poe. Ipinagmamalaki ng kapuso actor ang pagkakagawa ng Tik Tik na idinirect ni Eric Mati dahil kakaiba raw ang approach nito. Masasabi nga first in Philippine cinema dahil almost all throughout the film against green screen siya. Kumbaga, so practically ang set lang namin ay isang bahay. So lahat ng mga makakalaban namin dito computer generated siya. Sumesentro ang kwento ng Tik Tik Chronicles sa pakikipagsagupa ng karakter ni Ding Dong sa mga aswang sa isang bayan. Kanya-kanya nang ang post ang mga fans nito sa social networking sites dahil talagang kaabang-abang raw ang pelikula. May comics version din ng Tik Tik na nilaunch sa isang comics convention para naman mas ma-appreciate ang kwento bago mapanood sa big screen. Bukod sa Tik Tik, abala na rin si Ding Dong sa iba pa niyang projects. Nag-shoot na siya para sa second season ng Protégé, kung saan muli siyang magsisilbing gala host. Definitely mas masaya, mas exciting, pero actually mas mahirap siya. Dahil hinahanap na natin ang susunod na magiging kapuso star natin. Siyempre, kailangan yung challenge mas mapatindi para malaman natin at masala ng husto talaga kung sino ang karapat-dapat sa kanila. Sinimulan na rin ni Ding Dong ang pagpapromote ng isa pang pelikulang natapos na niya, ang Dance of the Steel Bars. Kasama niya sa pelikula ang Hollywood actor na si Patrick Bergin. Inspired daw ang pelikula mula sa mga dancing inmates ng Cebu Penitentiary. Dumayo pa nga sila ng Cebu para roon mismo gawin ang pelikula. Oo, lahat ng mga scenes na namin sinut. At doon mismo talaga sa loob ng kanilang kulungan. So, for more than siguro almost 2 weeks, kahit pa paano na-experience namin mga actors ang pinagdadaanan nila. Lars Santiago, GMA News.